Ano ba ang pwede mong gawin kapag yung client mo is ayaw talaga makipag-negotiate para tumaas yung sahod mo? Isa lang ang rule dito, hindi ka mag-a-accept ng offer ng $4 below. Okay lang yung mga $5, $6, $7, pero $4 is the bare minimum sa pag-a-accept ng isang job offer or sa isang client. $4 per hour or that's 32,000 pesos per month. So, uulitin ko, 32,000 pesos a month or $4 per hour ang pinaka-minimum na pwede nyong kunin dito. Kapag meron nag-offer sa'yo pababa nun, huwag mong accept no matter what. Ang mahalaga is $4 minimum. Ngayon, kung gusto mo naman ng 80,000 pataas ka agad at hindi naman siya umoo at in-offer sa'yo mga nasa 32,000 or pataas, i-accept mo na. Kasi the best thing dito is kailangan mo muna ng first client mo at para makakapag-gain ka ng experience at skills at knowledge para dun sa next client mo, mas madali mo na siyang pataasin dahil mas marami ka ng experience sa pag-handle ng isang client. Dahil alam nating lahat, yung first client natin hindi yan magtatagal. Sinasabi ko na sa inyo na hindi yan magtatagal, so sulitin nyo na yung first client nyo. So, habang may first client kayo, maghanap kagad kayo ng second client nyo. Pero wag naman agad-agad. Mga siguro 1 to 2 months bago ka maghanap ng second client or after 1 month. Mahalaga dito is kailangan mo ng consistency doon sa pag-gain mo ng experience, skills at knowledge doon sa client mo. Wag mo lang pabayaan lang na parang wala lang. So, okay lang kahit mababaya sa simula as long nakakuha ka ng skills, knowledge at experience. So, that's my answer and see you on the next lesson.